And what's up sa inyo mga kaboy, and for today's video ay biglaang content na naman tayo. So meron tayong gagawin. So ang gagawin natin is magpa-project tayo ng sariling strain natin na gabi. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel is mag-subscribe na kayo mga kaboy para updated kayo sa ating ina-upload ng mga videos. So huwag niyong kakalimutan na mag-like and comment sa ating mga videos para manotice ko kayo. And let's go! Let's start! So sa pag-crossbreed kasi mga kaboy, or sa pag gagawa ng new project or new strain natin, is hindi naman natin masasabi na ang dali nito makaproduce ng quality, or talagang masasabi natin na new strain talaga. So sa pagpa-project kasi mga kaboy is grabe yung proseso or yung process sa pa-project ng sariling strain natin. So sa una is mahihirapan tayong kumuha ng sariling strain natin, kasi meron dyan lalabas na mga chops, mga pangit yung makukuha natin na fry dun sa ating pre-project. So yun. So ipapakita ko sa inyo yung i-cross natin or ipaproject natin na dalawang strain. So ito. So ito mga kaboy yung ating gagawin na project na strain. So ito yung koi gapi natin, tsaka albino blue topaz, so or ABT. So ito yung bala kong gawin na project or bagong strain. So di ko lang sure kung maganda yung ilalabas nito. So tara, ilagay na natin to doon sa ating na-prepare na breeding tank. So dito ko sila ilalagay sa ating outdoor or semi-outdoor setup dito sa ating backyard, mini backyard. So yan, dito sa pinalagyan ng map. So lagyan muna natin to ng tubig. So meron na ako ditong na-prepare or nakuha na tubig. Ayan, sa may balde. So ilalagay na lang natin to dito. Tapos lagyan natin ang mga plants. Ayan, lalagay tayo ng plants, hornwort, para naman pagtaguan ang mga fry. So syempre acclimate natin ng 10 to 15 minutes. So, habang naghihintay tayo ng acclimation time, 10 to 15 minutes, dun sa ating gagawin na project is magpapakain muna tayo ng alaga nating mga isda. So, ito yung pinapakain ko sa aking mga beta kapag wala pa akong nakukuha live foods. So, optimum beta. Ayan, pellet. Saka ito naman pag sa mga gapi natin, mga danyos, molis, yan. Lalo na sa mga fry, PO1. So meron itong nabibili sa Shopee na mura lang yung kilo. So tara, magpakain na tayo ng alaga nating mga isda. So ito naman pinapakain ko sa aking pinapakain sa aking flower horn. Ayan.
A few moments later. So, syempre, mga kaboy, pagkatapos natin pakainin yung mga beta natin, lalo na pag nasa beta tank, is tatanggalin natin yung mga arang dito para makapag-flare sila. Yan, ganyan. Pati yung dito sa half moon, tsaka sa crown tail natin. So, crown tail, tsaka half moon. Ito yung ginugroom ko na sariling breed. Ayan. Tapos meron pa tayo dito mga beta fry. So hindi ko lang alam kung kita sa camera. Ayan, meron gumagalaw. At syempre ito yung ating flower horn na si Bogart. So ayan. So tapos na yung pag-acclimate natin dun sa ating kinocross ng mga guppies. So ilalagay na natin to dito. So ayan, so linagay ko 3 male tsaka 2 female. So yun, so ito yung aking setup sa backyard. So mapapansin nyo is grabe yung ano dito, matubig yung ditong part kasi kakatapos lang yung ng ulan. So mapapansin nyo is maganda na yung panahon. So dito ko na lang tatapusin yung video mga kaboy, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel is mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking ina-upload na mga videos about sa guppies, betas at iba pang isda. So sa mga susunod is magba-vlog tayo na pumupunta sa ibang mga fish keepers. So abang-abang na lang mga kaboy, and yun. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. So malaking tulong na yun para sa akin mga kaboy, and dito ko na lang tatapusin. Goodbye.